Sa kabila ng mga quiet na araw sa NBA trade talks, biglang sumabog ang isang balita mula sa fadeaway world tungkol sa isang napakalaking galawan na posibleng baguhin ang direksyon ng Los Angeles Lakers. May panukala raw na palitan si Austin Reeves, rookie scorer na si Dalton Knecht, kasama ang 2026 first pick at 2028 first swap, kapalit ng tatlong batang asset ng Utah Jazz na sina KJ Martin, Walker Kessler, at Keyon George. Kasama rin dito si Rui Hachimura at Maxi Kleber na mapupunta sa Utah, habang sa kabilang banda, may hiwalay na usapan pa raw ang Sacramento Kings para i-trade sina Malik Monk at Keegan Murray kapalit ng ilang future picks gaya ng 2030 swap, 2030 isang swap at 2032 second round. Samantala, kapag tiningnan ang kabuuan ng deal, parang nagiging malaking shake-up ito para sa Lakers. Si Reeves na nag-average ng 15 points, 4 rebounds at 5 assists noong nakaraang season, ay naging isa sa pinaka-consistent guard ng Lakers. Pero ayon kay analyst Kevin O'Connor ng The Ringer, ang tanong, hanggang saan ang ceiling ni Reeves kapag kasama siya sa isang ball-dominant star tulad ni Luka Doncic? Kapag nawala si Reeves, mawawala rin yung perimeter spacing at secondary playmaking na mahalaga lalo na kapag nakarest si Luka o si LeBron. Si Dalton Knecht naman, kahit wala pang NBA regular season record, ay kilala sa kanyang college days bilang 3-point shooter na may 39% efficiency mula sa 3-point line. Sabi ng scout na nakausap ng ESPN, kapag nahanap ng Lakers ang tamang role para kay Knecht, pwede siyang maging version ng Duncan Robinson type shooter. Pero kung mapunta siya sa Jazz, mas malaki ang pagkakataon niya makakuha ng mas maraming touches at developmental minutes. Sa kabilang banda, malaking halaga rin ang makukuha ng Lakers kung totoo ang deal. Si Walker Kessler, isang young center na nag-average ng 8 points, 8 rebounds at 2 blocks, ay kilala sa kanyang rim protection. Ayon kay Coach Will Hardy ng Jazz, si Walker ay may defensive instincts na bihira sa young big man. Samahan pa ng explosiveness ni KJ Martin na kilala sa energy plays, at ang ball handling skills ni Keyon George na may 13 points at 4 assists per game sa kanyang rookie year, nagdadala ito ng panibagong depth at youth movement para sa Lakers. Dagdag pa dito, makukuha rin ng Lakers sina Malik Monk at Keegan Murray mula Sacramento. Si Monk, dating kakampi ni LeBron sa Lakers, ay nagpick sa Kings bilang 6th-man candidate na may 15 points average at 36% mula sa 3-point range. Si Murray naman ay isa sa pinaka-promising forward sa liga, nagbigay ng 16 points, 5 rebounds at halos 37% shooting mula sa labas. Kung papasok sila sa Lakers rotation, magiging mas versatile ang lineup at makakapagbigay ng mas magandang spacing para kay Luka at LeBron. Pero kung titignan, may malaking risk ang trade na ito. Mawawala ang continuity at chemistry ng Lakers dahil halos kalahati ng supporting cast ay papalitan. Si Rui Hachimura na steady contributor sa frontcourt ay mawawala, gayon din si Maxi Kleber na maaasahan sa defense at spot-up shooting. Kung makuha man nila sina Murray at Monk, may adjustment period pa rin bago sila maging consistent sa system ni Coach JJ Redick. At samantala, ang usapin din ng future picks ay mahalaga. Ang pagbibigay ng 2026, first at 2028, swap, plus long-term picks hanggang 2032, ay nagsasabing handa ang Lakers na isakripisyo ang future para makabuo ng mas competitive na team ngayon. Ayon kay analyst Brian Windhorst ng ESPN, ang Lakers ay nasa win-now mode dahil hindi na rin bata si LeBron. Pero ang tanong, magiging sapat ba ang mga bagong piraso para i-push sila sa championship level? Sa dulo, ang proposed trade na ito ay parang double-edged sword. May upside sa depth, youth at shooting kung makuha nila sina Murray at Monk, kasama pa ang defensive presence ni Kessler. Pero may kapalit din na pagkawala ng familiar na chemistry at stability na dala ni Reeves at Hachimura. Kung matuloy man ito, magiging malaking pagsusulit kung gaano kabilis makakapag-adjust ang bagong rotation. Sa ngayon, masasabing ang trade proposal na ito ay interesting at may potensyal, pero hindi pa sigurado kung ito ba talaga ang solusyon para maabot ng Lakers ang susunod na championship run. I-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.